Marami sa atin ang sobrang naging idolo nitong gwapo at matikas na artistang ito, lalo na sa kalagitnaan ng taong 90s at taong 2000 ay sobrang napakarami ng napapatili, lalo na sa mga babae dahil sa matipunong pangangatawan nito, at hindi lang diyan dahil sa husay nito sa pag-arte sa bawat napapanood sa mga telebisyon. Sino nga ba ito at paano siya nag-umpisa upang maabot niya ang tugatog ng kasikatan magpasa hanggang ngayon? Tara, kilalanin natin siya. Si Piolo Jose Nonato Pascual ay pinanganak noong Enero 12, 1977 sa Ospital ng Maynila Medical Center na matatagpuan sa Malati, Maynila. Siya ang bunsong anak ni na Amelia Ami Nonato Pascual at Philip Victoriano Pascual. Ang kanyang ama ay isang casting director para sa mga internasyonal na pelikula na kinukunan sa Pilipinas. Si Piolo ay nag-aral ng elementarya at high school sa St. Francis School sa Santa Ana, Manila. Nang siya ay nasa 5th grade, sumali si Piolo sa school theater group, ang kung tawagin ay Teatro ni Kiko, kung saan siya ay nakilala sa mundo ng teatro at pag-arte. Habang siya ay naka-ikatlong taon sa high school, nagsimulang lumabas si Piolo sa That Entertainment, isang sikat na teen variety show na pinalabas noong 1990s. Sa kalaunan ay umalis siya sa That's Entertainment gayunpaman upang makapasok sa kolehiyo ng full-time. Siya ay naging estudyante ng Universidad ng Santo Tomas o UST, kung saan siya ay kumukuha ng kursong EB General Education, at di naglaon lumipat siya sa ibang pagkakataon sa kursong Physical Therapy bilang paghahanda para sa kanyang pag-migrate sa US noong 1996. Kaya pinagpaliban muna ni Piolo ang kanyang mga plano sa Pilipinas dahil sa kanyang plano paglilipat sa US sa taong nabanggit. Nakatira sila sa Los Angeles, kung saan nagtatrabaho siya bilang isang kinatawan ng ER na ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Nang siya ay mag-21 taong gulang na, nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas upang ituloy muli ang kanyang karera sa pag-arte, at di naglaon siya ay naging tanyag na isang Pilipinong artista sa pelikula at telebisyon, recording artist, host, commercial, model at film producer. Di nagtagal ay tumatanggap na siya ng iba't ibang mga parangal, kabilang ang 6 na FAMAS Awards, 9 na PMPC Star Awards for Movies at isang Gawad Yorian Award. Nagsimula si Pascual ng isang karera noong 1993 pagkatapos na magkaroon siya ng kaunting papel sa pelikulang The Visconde Massacre Story, at ginawa ang kanyang unang palabas sa telebisyon sa talento na nakatuon sa kabataan at variety show na That's Entertainment. Sumikat siya matapos siyang mapili bilang leading man ni Judean Santos sa 1997 classic soap opera na sobrang patok sa masang Pilipino na drama na Esperanza, at napunta rin sila sa pagbibida sa ilan at iba pang mga serye sa telebisyon at mga pelikula, kabilang ang Sa Puso Ko Iingatan Ka, year 2001 hanggang 2003, Sa Piling Mo, year 2006, Bakit Di Totohanin, year 2001, Till There Was You, year 2003, and Don't Give Up on Us, year 2006. Noong 2002, gumanap si Pascual sa period film na Dekada 70 kasama sina Vilma Santos at Christopher De Leon, na naging daan upang masungkit niya ang Best Supporting Actor na panalo noong 2003, PMPC Star Awards for Movies, FAMAS Awards at Gawad Yorian Awards. Noong 2008, si Pascual ang top sa kinikilalang supernatural na serye
ng drama ang Lobo kasama si Angel Locsin noong 2013. Nagbida siya sa New York crime thriller na pelikula On the Job na ipinalabas sa Cannes Film Festival at ipinalabas din sa 17th Bucheon International Fantastic Film Festival sa Bucheon, South Korea. Ang Pascual Executive ay gumawa ng mga pelikula tulad ng Kimidora film series noong 2009 hanggang 2013 at Kita Kita taong 2017. Noong 2018 ay bumalik siya sa telebisyon drama series na Since I Found You. Sina Pascual at Lovie Po ay nagbida sa 2022 TV show series na remake na Flower of Evil. Sa isang karera na sumasaklaw ng higit na 3 dekada niya sa larangan ng pag-arte sa screen, siya ay kinikilala pa rin sa lokal at maging sa internasyonal at lalo niyang napagtibay ang kanyang katayuan bilang Asia's drama superstar. Maging sa kanyang maagang karera sa pag-awit, sumali rin siya kina Dieter Ocampo, Bernard Palanca, Jericho Rosales at Carlos Agassi upang bumuo ng The Hanks, isang all-male group. Noong 2003, ang debut album ni Piolo Pascual ay naging platinum. Ang kanyang ikalimang solong album na Timeless ay tumama sa triple platinum status. Noong taong 2007, naging katandim niya sa pag-awit ang binansagang Asia's Songbird na si Regine Velasquez Alcacid sa kantang Paano Kita Iibigin. Noong 2009, naging producer si Pascual para sa pelikulang Manila, isang independent twin bell firm sa ilalim ng Bicycle Pictures. Pagkatapos ng world premiere nito sa Cannes Film Festival noong Mayo 2009, nagkaroon ng opisyal Philippine premiere ang pelikulang Manila sa mga sinihan noong Hulyo 2009 bilang pambungad sa pelikula ng FIT Cinemalaya Film Festival at nagbida rin siya sa Philippine version ng Lovers in Paris kasama si Casey Concepcion sa parehong taon. Kasama ang ilang direktor at manunulat, nilikha ni Pascual ang kanyang film studio na Spring Films na kilala sa sikat nitong Kimidora na serye ng pelikula. Noong taong 2013, napasama muli si Pascual sa Cannes Film Festival kasama ang pelikulang On the Job na naging direktor at producer ng pelikulang ito ay walang iba kundi si Eric Mati. Sa pamagitan ng Star Cinema mula sa box office ng pelikulang ito ay kumita ng higit kumulang na 13.4 milyon peso. Kaya maraming salamat sa inyong pagsuporta muli dito sa aking munting channel kay Perds TV Official 2.0. Sa muli, paalam!